Meron ako ditong dates. Yung ganitong klase ng dates. Yung super kala mo ano na talaga, yung parang yung niluto. Akala ko talaga dati niluluto yung dates eh. Akala ko inaano siya eh, yung minamatamis. Kasi di ba super tamis ng dates. Kaya akala ko talaga minamatamis yung dates. Yung pala hindi, kasi yung mga gantong klase, yung buto nito, ang ginawa ko, nilagay ko dito sa halaman ko. Tumubo. Tumubo siya. Ang daming mga buto ng dates na kinakain ko, nilalagay ko lagi sa mga mga paso. Isisipagtubuan. Kaya doon ko lang nalaman yung dates, hindi pala niluluto. Kasi kung niluto na to, hindi ko tutubo yung buto, 'di ba? Kumbaga yung tamis pa lang ito talaga na, lang natural yung tamis nito, talagang sadyang matamis yung dates. Tapos meron ako nitong klase ng dates sa isa pa, binigay sa akin. Hindi pa ganong to, parang hindi pa ganong dry na dry. Ayun. Hindi pa ganong dry na dry, pero napakatamis na rin talaga. Tamis na talaga. Gusto ko matikman nito yung yung fresh. Yung gusto kong matikman talaga yung fresh, kung anong lasa ng fresh na dates. Meron na daw dito nito sa atin sa Pilipinas. Itong dates na to. Ayan o. Kasi madali lang siyang tumubo. Hindi ka mahirapan patubuin yung galing sa pinagkainan mo na dates. Itanim mo lang. Tutubo na. Yun nga lang, hindi natin alam kung gaano katagal bago mamunga. Diba? So, yan yung klase ng dates na natikman ko. Parehas masarap, pero napakatamis nito. Kumpara dito sa isa. Siguro, habang natutuyo ng husto, lalong tumatamis. Yun siguro ang nito, ang explanation sa kanya bakit sobrang tamis nitong isa. Samantalang parehas naman silang hindi niluto. Mas okay yung lasa nito, hindi ganun katamis. Kaya curious ako dun sa lasa ng fresh na dates. Ito yung buto niya eh. Diba? Kaya may tanim yan. Nilagay ko nga dito iba. Ayan o. Tumubo na. Kasi lahi ito ng ng mga palm tree. Kaya ganito itsura.